Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala. Kundi ang pagnanais lamang na tuklasin ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa konsepto ng malayang pamamahayag. Sa video na ito susuriin natin sa simbahan ng Katoliko kung bakit hindi ito naniniwala sa pagbibigay ng 10% mula sa bawat ani. Bakit ang Katoliko ay hindi sumusunod sa tradisyon ng mga Israelita tungkol pagbibigay ng 10% ayon sa batas ng dating tipan. Samahan niyo po akong tatalakayin sa video na ito kung bakit wala tayong mababasa na mga talata tungkol sa pagbibigay ng 10% sa mga aklat sa bagong tipan. Ang 10% ay isang sistema ng pagbibigay kung saan ang isang tao ay nagbibigay ng 10% ng kanilang kita o kita sa isang relihiyosong organisasyon. Ang pagbibigay ng 10% ay isang tradisyon na nagmula sa lumang tipan ng Biblia, kung saan ang mga Israelita ay inutusan na magbigay ng 1/10 bahagi ng kanilang ani sa Diyos. Ang mga Protestante, na nagmula sa Reformasyon, ay nagpatuloy sa tradisyong ito, na naniniwala na ang pagbibigay ng tithe ay isang paraan ng pagpapakita ng kanilang pasasalamat sa Diyos at pagsuporta sa gawain ng simbahan. Ang paggamit ng 10% na pagbibigay ay nagmula sa interpretasyon ng mga Protestante ng mga talata sa Biblia, tulad ng Malakias Kapitulo 3 versikulo 10, na nagsasabi, "Dalhin ninyo ang buong ikapu sa kamalig, upang may pagkain sa aking bahay. Subukan ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dunggawa ng langit at ihuhulog ang pagpapala sa inyo hanggang sa hindi na magkakasya ang kamalig ninyo." Ito ang pangako ng Diyos para sa mga Israelita na nagbibigay na kanilang 10% mula sa kanilang kita. At ang pagtanggap ng kanyang mga pagpapala. Ang mga Protestante ay naniniwala na ang 10% ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo na nagbibigay daan sa mga tao na makibahagi sa gawain ng Diyos. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga Protestante ay nagbibigay ng 10% sa kanilang mga pastor. Ang ilang mga grupo ay nagtuturo na ang pagbibigay ay dapat na isang personal na desisyon at hindi isang obligasyon. Ang iba ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbibigay ng oras at talento sa halip na pera. Ang Katoliko ay hindi nagtuturo ng 10% dahil sa kanilang paniniwala na ang pagbibigay ay isang personal na desisyon at hindi isang obligasyon. Ang simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang mga tao ay dapat magbigay ng kanilang mga donasyon ayon sa kanilang kakayahan at kalooban, at hindi batay sa isang nakapirming porsyento. Ang mga Katoliko ay naniniwala na ang taos-pusong pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng kanilang pasasalamat sa Diyos para sa kanyang mga biyaya. Sa bagong tipan, sa halip, ang mga Katoliko ay hinihikayat na magbigay ng kanilang mga donasyon ayon sa kanilang kakayahan at kalooban. Ang pagbibigay ay dapat na isang masayang gawa, at hindi isang obligasyon. Magbibigay na ay kagalakan mula sa puso. Ito ay base mula sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto versikulo 9 na kapitulo 7, ganito ang sinasabi. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ibig sabihin ni Apostol Pablo na sa bagong tipan ang pagbibigay ay hindi na base sa 10%. Kundi ang naayon sa kalooban kung ano ang ipinasya ng ating puso. At dagdag pa niya na iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan sa puso. Sa bagong tipan ay ayaw na ng Diyos na may limitasyon sa pagbibigay tulad ng 10%. Na nagpapahiwatig na hanggang sa 10% lang ang dapat para sa simbahan. Ang paraan bilang taos-pusong pagbibigay ay isang konsepto kung saan hindi na binanggit ni Kristo sa bagong tipan ang 10% para sa mga Kristiyano at ito ay hanggang sa mga Israelita lamang. Sa paraan ng taos-pusong pagbibigay ay walang limitasyon, maari na ito'y kaunti o malaki.
Dahil dito sinusukat ang pagkamadamot at pagkamapagbigay ng isang tao para sa Diyos. Dahil ang taong mapagbigay ay nasusukat sa kanyang puso at hindi sa batas na dapat sinusunod tulad ng 10%. Narito ang isang talata mula sa Biblia, na nagpapatunay na sa bagong tipan mas nagagalak ang Panginoon sa taos-pusong paghahadog. At hindi sa mga taong sumusunod sa batas sa dating tipan sa pagbibigay ng kanilang 10%. Kaya isang araw, noong si Jesus ay nasa loob ng templo. Sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Marcos Kapitulo 12 versikulo 41 hanggang 44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo, at pinagmasdan ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Dito pinaliwanag mismo ng Panginoon na sa bagong tipan ay wala ng kabuluhan ang pagbibigay ng naging tradisyon na ng mga Hudyo na 10% na pagbibigay sa templo. Kundi nagagalak ang Panginoon sa isang biyudang babae na taos-pusong nagbigay ng kanyang kunting barya sa hulugan ng templo. Sa talatang ito ay nais ipahiwatig ni Kristo na sa bagong tipan, kung tayo ay magbibigay ay dapat mula sa puso at hindi sa batas na may makapermanenteng porsyento. Dahil sa 10% minsan ay maaring napipilitan tayong magbigay dahil ito ay isang obligasyon. Ang malaking tanong, kung tayo ay nangangakong magbigay ng 10% mula sa lahat nating ani o kinikita, ito kaya ay ating natupad? May listahan ba tayo sa bawat ani natin? Upang doon binabasi ang 10% para ibigay sa simbahan natin. Sa paraan na ito, tiyak na tayo ay nakapaglinlang sa Diyos, at nakita ng Diyos na dahil dito ang tao ay hindi lubusang nakakasunod sa kanyang pangako. At nakapagnakaw sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagbibigay lahat ng 10% mula sa kanyang ani. Kaya sa Katoliko ay minumungkahi ang malayang magbigay ang bawat individual. Dahil alam ng simbahang Katoliko na hindi sa lahat ng panahon ay masagana ang buhay. Minsan ang batas ng 10% ay ang dahilan upang ang isang tao ay umiiwas ng magpunta sa simbahan. Kaya payo ng Katoliko, kung tayo ay magbibigay sa oras ng paghahandog ay mas mainam nang piliin mula sa bulsa ang pera na gusto nating ibigay. Piliin kung saan ang maluwag para sa ating puso. Narito ang halimbawa. Kung mayroon tayong 20 pesos at 50 pesos sa bulsa, piliin natin mula sa dalawa kung saan magaan sa ating kalooban upang ibigay sa Diyos. Dapat nating tandaan na mas masaya ang ating Panginoon sa nagbibigay na masayahin. Kaya kung hindi na masaya ang Diyos sa pagsunod natin sa batas ng pagbibigay ng 10%, panahon na magdesisyon tayo at pipiliin na natin ang paraan na ikinagagalak niya at nang hindi na rin tayo napipilitan. Sa kabuuan, ang importante sa pagsisilbi sa Panginoon ay ang ginawa natin ang mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Hindi sa batas ng 10% para lang maghahabol tayo ng kapalit na grasya ayon sa interpretasyon ng mga pastor pagkatapos nating magbigay. Tandaan, ang kagalakan ng Panginoon ay hindi natin maibigay sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa anumang batas, kundi sa taos-pusong paghahandog na walang paghahangad na anumang bagay na kapalit. Sana may nakuha po tayong aral sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.